napaka-importante para sa magkabilang teams na ito, especially sa Blacklist International, para makatabla sila at magkaroon ng chance na ilaban yung kanilang third spot sa ating standings. Welcome sa ating game number 1, Best of 3 Series, pinakahuling serye ng regular season ng FPL Philippines Season 12, Blacklist at AP Bren. Parte na to ng tatlong ito ng nakikita natin para sa MLBB. At talaga naman napakaganda na makikita rin natin na yung player na naglalaro since Season 1, ito yung mga most picked heroes niya. Boss, nakakamiss yung Selena eh. Selena eh, no? Nakakamiss. Naaalala ko yung rap ni ni Manjin tsaka ni Shinbo eh. Akala ko Yung nakakamiss rin 10 kasi. seasons, andito ka pa din. Ito literal, 12 seasons, andito ka pa din? Imagine mo yun. Siya na lang yung natitira eh, na player na naglaro since Season 1. And now, kung titignan natin in terms of the emblems, talagang mataas ang priority pagdating sa agility tsaka dito sa Wilderness Blessing. Ang surprised ako, ngayon ko lang nakita tong ngayon ko lang nakita tong Thrift Brody. Oh. Ay, oo nga, Usually no? kasi Rupture, yung Damage. gamit, yung additional na 5 adaptive penetration. Pero I feel like medyo kailangan mo din kasi yun early game. Lalo kapag hindi mo naman kayang harasin yung katapat mong gold laner. So wala rin kwenta yung additional penetration. Mas maganda kunin mo na lang yung adaptive attack para mas mabilis ka mag-farm, mag-clear ng minion wave, mag-clear ng mga greens. Para mas may kwenta yung emblem. Basically, parang ano rin kasi pagdating doon sa may laning, bahala na muna sila sa sarili na. So doon ka na lang muna. Minions na lang problema kung mas ng magiging Brody. maganda para sa'yo. Tama. Scaling basically yung binibigay ng Thrift dito kay faster timing, farming time. Okay, so ngayon, nag-aantay nila mag-level 4 dito ang parehas na XP lane. Kahit easy, nandun kagad, pumarada eh. Sumilip kagad doon eh, nag-drift, saglit. At ngayon, unang turtle ng ating game ay buhay na. So hinahatak na dito ni Kyle TZ, and since Sui ay sumilip din, okay, isnabin muna sila dito ng Turtle. Pero si Edward ay narito, tamang hampas lamang siya. Bonding Dito na moment mga yun. members ng AP Bren of Blacklist. Oh, Edward dito sakto ay masasagip ng Netherrealm. Makakasalubong nila dito si Ogwen. Meron stun, grabe, tatlo yung tatamaan. At mare-reset na lang muna yung Turtle. Okay, so Turtle to ha. Ito na yung Turtle Dance. Okay, unang unang turtle Dance. Turtle pa lang, grabe ni Chacha. Ibang klase dito ang Blacklist at AP Bren. Kasi alam mo yung at stakes dito sa Blacklist International. Pero set up. Oh! Sensui makakakuha ng retribution. Sakto, meron pang first blood para dito kay Edward. Tapos alis agad, piglasan agad. Double bukol sila doon. Nakakuha ng Turtle at unang dugo ang Blacklist International. AP Bren, medyo kalmadogs muna dito ang kanilang kupunan. Maaga pa naman din. Grabe naman to si Flap TZ. Nasakto na insert pa niya yung enhanced job doon tsaka yung knockout strike. Pero nakita niyo kanina yung approach talaga ng Blacklist International na si Edward. Lalo na kapag low yung HP ng Turtle. Willing talaga, well, Turtle and Lord, willing talaga siya ibigay lahat ng kaya niyang gawin. Yung penalty zone into flicker para lang makontrol si Kyle TZ. Naparetrick agad eh. Kaso may naiwang 200. So yun yung nasundot ni Sensui kanina. Sumakto din na talagang timings talaga ang kailangan batayin dito ng ating mga teams. At totoo din naman, ganun din ang ginagawa rin ngayon ni Edward for this game. So for Flap TZ, parang expect mo parang ikaw mag-split push tsaka mag-zone, pero parang kailangan mo muna bantayin si Edward. Oo, kumbaga kailangan mo muna, man-to-man defense muna para dito sa AP Bren at Blacklist International. Ngayon, may mga pag-ikot na gagawin. Sakto dito kay Oheb. Pero makakatakas lang din naman. Tapos dediretso ngayon ang Blacklist. Pero aalis lang din. Ano lang muna. Hello, kamusta? Grabe yung response ng Blacklist International. Dalawa kagad sila nakatingin ni Yue at Reyna J. Pagtalon, naka-shadow stampede kagad si Yue. Parang ready mag-flicker Netherrealm. Tsaka umistan din kagad eh. So alam ng Blacklist International kung ano yung mga pwedeng gawin at yung threat ng talo ng Tyrant's Revenge. Pero na-spotan sila ng Answer Echo rito. Andun yung recall, and the Sensui inahabol ni Kyle. Pero alam mo, maglolokohan lang dalawa yan. Meeting place talaga yan dun sa second turtle. Riverside nga din, parang feeling ko isasama na nila dito din sa side na napaka-importante din kasi talaga nung kanilang pinaka-magiging execution dahil magkakaroon na ng turtle objective. Yeah. Ayun, nakita nila kanina sabi, oh guys, spawning yung turtle, 10 seconds, tigil niya yan. Ingat. Wala mamamatay, wala pa namamatay. Pag may namatay dyan, olats na kagad. Uy, Kyle! Si Kyle medyo nasasaktan. Ayun na si Flap TZ sa may bandang likod. Si Yue ang kanyang makikita. Pero Blacklist International lamang ngayon sa may pagpwesto
Mag-aantay sila. Nagsistretch ngayon si Ogwen. Sino nga ba matatarget nila? Meron palitan. Uy! Meron pa suntok, pero Netherrealm. meron na namang Netherrealm. Nakita na natin kanina. At halos wala ng buhay ngayon. Yung Turtle, papasok si Black Daisy. Una. At si Sensui pa rin makakakuha ng Turtle. Nauna yung retry doon ni Kyle TZ. And this is the second turtle na mahahawakan ng Blacklist International. Ganda sa ano ng attempt eh. Saktong-sakto yung timing ng knockout strike. May double, may pangalawa pang palabas. Unfortunately, medyo na-excite si Kyle TZ. Paggamit niya ng retry, again, may naiwang 300 or something. Pagbaba ni Sensui, pinindot niya na lang yung retribution. Pero do keep in mind, maganda yung ginagawang target selection ng AP Bren. Instead of actually hunting for the jungler, ang hinahunting nila si Edward. Kasi alam nila na pag napatay nila yung Terizla, wala nang manggugulo dito for the side of AP Bren. Pwede na sila mag-focus fire doon sa turtle or sa jungler na kalaban nila. Pero ang problema kasi, ang daming saves. Willing ang Blacklist International i-commit yung Kahit ano, no? kahit ano para lang may ligtas si Edward. O kagaya niyan, pag meron sila pwede i-commit, si Sensui dito ay i-commit para siya ang magiging target dito ni Kyle TC. So nakita na natin to kanina, talagang hindi lang mag-aatrasan ang ating dalawang teams at kanya-kanyang bugbugan muna sa kanilang mga lanes. Nako. Movement sa may bottom lane, parang makakasira yata ng Torre ang Blacklist. Kyle TC tsaka Sensui, hayaan na natin sila dyan. Tapos dito sa baba, merong laban, Ohem tsaka Alright. J. Pero si Kyle TC halos wala ng buhay, walang casualty, walang Torre mapupush. Wala na naman. Kalma uli. Pero doon sa may top lane, medyo napupuruhan at nahihirapan si Flap TC sa mga pokes na nanggagaling dito kay Edward. At halos mabasag na rin yung Torre niya sa may bandang itaas. Pero hindi kasi pinoproblema ng Blacklist International yun. Ang kailangan natin, maagang ma-shutdown itong si Super Marco at mapuruhan kagad. Pag nabasag natin yung bottom lane turret, mas malalim na yung tatawirin niya mamaya. Oy, wait lang, nag-call for backup yata dito yung AP Bren. Una lang mabawaga si Sensui, mag-dash away. Tapos si Owen, dalawang tatamaan na Tyrus Revenge. Pero na-consec para kay Flap TC. Ginamit na Edward. rin dito ang tournament. Wala palang Brody doon sa may bottom lane. Edward. Ba't kaya mahuhuli dito? May iwan Kyle TC, Sensui buhay pa rin. Rene J at Oheb. Saktong-sakto, 4-0 Blacklist. Dalawa ang bagsak para sa AP Bren. Ngayon, pagkakataon ng mga agents na pumunta na doon sa third turtle ng ating Yeah. game. Napakalinis ang nagiging ikot dito ng Blacklist. Ito yung problema ng early game lineup ng AP Bren. Wala silang pansagot talaga doon sa Netherrealm. Once na lumabas na yung reset, wala na rin kasing wala na rin ibang hard engage, wala na rin pang counter engage or counter initiate. Ang pang-go kasi nila is yung talon ni Kufra. Once na tumalon na yung Kufra at nagamit niya na rin yung kanyang ulti, yung Netherrealm essentially kina-cancel out na yung effect ni Kufra. And ang malakas na lineup ng Blacklist International is napakalakas nilang mga rundown. Dahil nga may mobility factor si Rafaela, pwede niya nakabulin yung AP Bren. Tapos, dagdag mo pa dyan, yung tatlong Wilderness Blessing na hawak ng Blacklist International. Movement speed talaga yung ina-abuse nila dito laban sa AP Bren. However, that's the early game. Pagdating ng late game, it's a different matter kasi kapag may natalonan na, remember, may burst damage na pwede manggaling kay Clint at pati kay Novaria. Grabe, tao-tao talaga yung ginagawa ni Edward at saka ni Flap TZ. Lumipat sa baba, pero lumipat din si Edward. Alam niya na lamang siya eh. Pagdating sa pokes, pagdating sa suntukan, and wala pa. I mean, masasabi natin na medyo item dependent kasi ang isang Pakito para maka one-hit shot siya, yung mga shotgun punch niya. But this time, wala pa rin kasi siyang napupondo. And AP Bren, napipilitan na nga kumapit doon sa second turret itong si Super Marco para lang makaiwas doon sa panganib na dala-dala ng mga agents. Oh, medyo maaga nga na magkakaroon ng sirang Torre dun sa may top lane at grabe ang aggression na pinapakita ng Blacklist. Para sila nakikita galing dun sa may taas at saka baba. Okay, kita ulit tayo sa may middle lane. If ever na meron tayo may clear na minion wave, diretsuhin natin. Kaya yung Torre dito sa may mid, konti na lang parang pipitik na rin. Pero naka-ready ngayon yung AP Bren. Importante para sa Blacklist International, Lap. AP Bren na makuha itong gitna. Pero sa Ay, likod! meron tutok! Mas meron galing sa likod. Meron nga lang ditong Netherrealm. Saktong-sakto na naman kay Yue. May penalty zone pa. Edward. Para ito kay Edward. Flap TC, halos wala na buhay. Pero hindi tatama kay Edward. Yung skill defew, kaya buhay pa rin. By the way, Wilderness Blessing. Napakagandang Nagamit, emblem. nagamit. Grabe, no? Tinakbuhan niya lahat nung binato ng AP Bren. Ganda ng pwesto ni Flap TZ, pero again, may reset factor kasi with the Netherrealm. And kapag na-save na siya ng Netherrealm, pwede ka kasi mag-flicker out. So yun yung medyo kailangan solusyonan ng AP Bren. Pero at least nakikita natin, may mga angles kasi na pwede mong i-abuse. Like yung ginagawang pag-backline ni Flap TZ, Blacklist International, kailangan din nila mag-ingat kasi may mga ganong creative angles. And yung damage output ay nararamdaman na nila. Yeah, and ang Blacklist International ngayon,
sumisipat na eh. Alam nila na may mga nagtatago na mga bees doon sa mga pixel bush. And now, Edward, ito na naman yung mga pambubrusko niya. Pero as usual, Flap TV cutting yung bottom lane mga minions. Pero ito na, Tatlo yung nagiging nagzuzone, no? agresibo sila. Oh! Op! Sumakto pa nga yung penalty zone para lang mapigilan. Sigurado na makukuha pero mas siguraduhin pa natin gamitin ang penalty zone para ma-zone out si Kyle TZ. Yeah, talagang hindi, ito yung ano eh, ito yung box control na usually nakikita natin kapag may mga Eve. Pero yung sa labas ng turtle, once kasi na makontrol mo yun, hawak mo yung mga bit pushes din, ang hirap pasukin doon. Kahit pa merong back siya, yung AP Brand. Meron ka naman Navaria, pero you still have to physically step inside dun sa box. Yun nga eh. Tsaka ang hirap nun kung ikaw ay isang Novaria, ayaw mo rin talaga na lumalapit na ganun. Pero ngayon si Kyle TZ, pinupuruan nila. Ay! Makukuha na kasi Kyle TZ dito. Netherrealm. Ay, makakakuha. Yung Netherrealm ngayon ginamit naman para maging aggressive sila. Oh, Kaya no! OM double kill na. Dalawa kagad ang napatumba ng Blacklist International sa sequence na yun. Buhay pa yung level 1 Lord. Kailangan lang umabante ni Renegade para hindi na lumapit dito ang mga bees. And this time, basag at 5K gold lead para sa kumunad ng Blacklist. Ube Classic coming up from Blacklist International. Flap Naku po. TZ, nandun yung control, may energy eruption, turn apart memory. Kompleto, Ricardo, yung ube na naramdaman ni Flap TZ. Naalala niya yung kalaban niyang Blacklist International nung Season 7. Ah, true. Ganito yon. Oh no. Parang mala walkthrough ang nakita niya lahat na ng replay. Habang nga na, kasi torn apart memory eh. Oo. Lahat ng mga Oo. memory. Na-throwback siya, no? Na throwback memory. Oo, kaso mga masasakit na alaala eh. Oo, masasakit. Masakit. Sabi niya, ganito yun eh. Oo. Kaya Pag- pala pag- torn na apart. Torn na torn siya. Sabi niya, gusto kong pasukin kaso 5 eh. Naalala ko pa. Na, Sa noong mga mga araw. dating panahon. Noong Back mga sa, araw. back sa XP pa ako nun. Oo. Noong mga araw na galit pa ako sa Barats. Ay, oo. Uy, totoo naman. Tama. Barat era yun eh. Oo. Barats, Baksha, Yuzong, mga Yeah. ganun. Yan. Pero kung babalikan natin ang tagpong ito para sa game number 1, napakalinis na nagiging laro. 7-0 in favor of Blacklist International. Sila may hawak ng gold lead. Sila rin na may hawak ng map control. And ang AP Brand, tingin nyo, anong pwedeng gawin para mapaliit itong lead na to? Well, at this point, you really have to just look for ways na mapunish mo yung pag nag-group up yung Blacklist International or force mo na talaga maghiwa-hiwalay sila. Unfortunately, sa status ng game ngayon, may karapatan talaga yung Blacklist na mag-group up. Aha. Pero as the game goes later, dun mo mararamdaman yung split presence eh. Kasi yung Pakito, pwede mo talagang gawin yan. Oo nga Na pala. ipang split mo talaga. Parang yung nakita natin mula sa Smart Omega kahapon, si Atoy R, na 12 minutes 0-0-0 yung stats kasi naging split push lang talaga. Mararamdaman at mararamdaman ng Blacklist International yung presence ng Pakito kapag andyan na yung mga Lord, lalo yung mga 16-minute Lord. Kasi doon na yung matatagal na Lord dance and then andun na rin yung mga split push na pwedeng i-commit ng AP Brand. Tapos pag nag-split push, hindi mo pa alam kung saan magagaling kasi naman minsan nag-iwas pa sila ng posisyon. Yep. Uy, Grabe. nag-retry si Sensui ah. Narinig natin nga yung retry. Lahat na ng mga pwedeng retry na iya talaga nga kinukuha na. Pero yan kaya pala kasi 3 seconds, meron ng Lord. Oo. Ang tanong, Maglo-Lord ba yung AP Brand? narinig ba ng AP Brand? Feeling ko nakita nila eh. Ayun, nahahatakin na nga ni Ogwen. Pina-praises slot eh, pinagsabay niya eh. Oo. Hindi ata alam ng AP Brand. Okay, so ngayon, hahatakin. And actually, ilang segundo na rin lang naman ay magkukuldaw na. Parang tansyado niya rin eh. After ko mag-retry, may 10 seconds pa bago mabuhay yung Lord and 30 seconds lang naman yung retry. So ngayon, bibilisan ng Blacklist International si Kyle Ayan, split TZ. push. Tapos na yung kanyang paggulo with the Faction Shield Unity. And Nako, hindi na yata mag-contest. Isusuko na ng Bren ang Lord na ito. Hindi na nga mag-contest pero ito na yung binabanggit. Ni Midnight more on split push na ngayon. Yep. Ang ginagawa ng Pakito at sakto pa doon sa may lane kung saan magsaspawn na ang Lord. Interesting yung purchase ni Reyna J. Bumili pa siya ng Necklace of Durance. Aha. Well, considering din kasi na naka-Oracle din si Flap TZ. Pero, I would say, in terms of cost efficiency, hindi siya ganun kataas kasi wala namang super high sustain sa side ng AP Brand. Probably para lang malimit yung mga regen factors na nakukuha ng AP Brand. No? Pero may magic damage pa rin naman yun. So, it still does give yung dun sa yung movement speed na nag-scale with magic power. Tsaka physical, may reduction din naman sa physical. So at least, kahit papaano, balance yung pagkakakuha nito. But this time, Lord and Luminous, nandun sa may bandang itaas, dadamba na. Pero target ng Blacklist International yung gitna. Nagamit yung Astral Echo. Magiging successful ang Blacklist na mabait yung itaas. At bukas na ito
AP Bren, magiging successful din naman yung kanilang depensa. Pero kung sino gagamitin ha? Narinig natin yung conceal, sino bang babanggain? At merong salubong, Ogwen, magsa-set up ba ng play? Aray ko. Ready din naman daw yung Blacklist International. Sabi dito ni Rene J, teka lang, mag-heal nga ako, alis muna tayo. Dahil kakapush lang natin ang torre doon sa top. Hindi pa rin ramdam yung damage ni Super Marco dito eh. Dahil sa kunat, Ren na dala-dala plus yung heal na nanggagaling dito kay Rene J. Naka-photo pa ito ha, naka-flash of the Oasis. So amplified talaga yung mga heals na nabibigay plus the shield. So I think AP Bren, tama ka doon sa sinasabi mo Midnight. Kailangan lang muna nila maghanap. Isa-isa, step by step lang, baby steps lang muna. Actually, hindi pa nga tayo maabot sa ano eh. Yung nagiging problema yung sustain ng Rafaela. Ang problema ng AP Brand dito, wala silang mabaril na target. Kasi again, kapag ine-engage sila ng AP Brand, umaabante yung Rafaela, inaamban nila yung rundown na pwede nilang gawin. So medyo nakakailang din. And if nag-initiate naman, nandiyan naman yung talon ni Ogwen. Pero in conflict ka pa rin doon sa idea na gusto mo mag-all-in kasi nga may Netherrealm. So never pa natin nakita yung AP Brand na pumosisyon ng talaga super aggressive na nag-full commit sa teamfight. Kasi every single engagement na nakita natin, medyo half committal na pagpasok ni Ogwen, nandiyan yung Netherrealm, nagtatakbuhan yung AP Brand. Oo nga no, super duper extended team fight. Ang dala-dala dito ng Blacklist International. Imagine mo may heal ka, may Netherrealm ka, andun yung movement speed mula sa Holy Healing. And AP Bren, tama ka dun eh. Kahit may ma-target sila actually dito, hindi pa rin sila sigurado kung mapapatay nila. And yung pinaka-vital target lang naman talaga dito is yung Hoheb. Pero ang problema, ang dami mong dadaan ng mga stages eh. Oo, parang meron ka mini-boss tsaka final boss. Tsaka si Ogwen dito parang kaya niya rin kasing proteksyonan yung sarili niya. Kaya yung mga players dito, ito maganda, kasi kumuha na si Ogwen ng immortality. So kahit itapon na lang niya yung sarili niya ngayon. Pero yung sinabi mo na kulang sa burst or wala silang instant kill potential, yun pa ngayon yung wala sa AP Bren. Yeah, and also ang kailangan i-take note dito, even though naka-flicker si Yue, hindi siya naka-purify, hindi problem yun kasi hindi rin naman siya natatalanan ng AP Bren. Yung positioning ng Blacklist International, laging naka-front si Terizla pati na rin si Fredrin. It's very systematic. Hindi rin nila nakikita yung Brody basta-basta. Kasi ang gusto lang nila, mauna yung Terizla, mag-go silang reset, tsaka sila mag-all-in. Okay, makukuha dito yung Lord. Aalis na diretso ang Blacklist Sandwich. International. Makakaset up play ba ang AP Bren? Hindi Bilis. na. Ang bilis kasi ng Wilderness Blessing, boss! Grabe. Sabi, bilis takbo. Grabe kasi yung 15%. Imagine mo, Wilderness Blessing, tas Holy Healing, sobrang bilis yung tumakbo. Agility, Agility pa. Wilderness Blessing, Holy Healing. Oh my gosh. Tapos, Tudamat na lang kung ilan yung patong-patong nun. Partida pa yan. Pag kinuha pa yung Little Wanderer, may dagdag pa yan. na-moving speed sa Oo, lawa. may movement speed, di ba? Para ka na nag-rapid boots. Bili ka na rin ng rapid boots para masaya. Ay nako, kailangan talagang kumapit ng AP Bren. Pero pinakamagandang maging discard dito ay ilaban under the turret. Wala man dun sa may itaas. Pero alam natin na mag-split. Wala, i-heal lang yan. Nararamdaman na rin yung damage ha. Pero tama ka dun, i-heal lang ni Rene J yan eh. May photo kasi. Naka-ready lang din na lagay dito si Rene J. Alam niyo din kasi kung sino mga kailangan niyang proteksyonan. Uy, Kasi takbo, Edward nandun takbo. din. Uy. Uy, medyo napalalim nga lang ang sakit ng damage dito against Oheb. At alam din ng Blacklist na, teka lang, parang medyo masakit na yata dito yung mga binibitaw na bulalakaw. Okay. Medyo boys-boy. Oh, Edward! Penalty zone para dito kay Edward. Medyo napalalim nga lang. Meron siyang immortality doon. Kasi Kaltizi nahanap. So, naman, Yue with that save! Okay lang daw, basta buhay si Edward. At dediretso mga My Ogwen. goodness! Oheb, mamapatay dito si Kaltizi. Meron Wow. pa nga ditong Winter Tranchon. Oh! Tensui. Pero Super Marco gumagawa lang ng mga free hits. Wow! Yue! Ano yon? Anong nangyari? To be fair, as much as cool as it was, medyo hindi worth it. Nawala yung immortality nung dalawang players sila. Napabili pa ng Winter Truncheon si Sensui. All the while, ang nawala lang sa AP Bren is si Kyle TZ. Nandun na yung damage output ni Super Marco sa backline. Pero you have to commend yung execution eh. Parang nandun yung idea and yung save din ni Yue. Natulak siya with a Alala knockout natin. strike. Pero Ayun, oh. flicker Netherrealm sakto dun sa may bandang likuran. Grabe. Nag-flicker talaga siya para maisalba lang yung buhay dito ni Edward. Feeling ko si Edward yung sumaga ng Yue. Pero napapflicker. Oo. Pero again, you have to keep in mind, yung worst nun ay still hindi pa natin may evaluate basta-basta. Yeah. All I can say is medyo happy si AP Bren na yun lang yung nawala sa kanila. Tsaka yung dalawang tore sa gitna tsaka sa may bandang ibaba. So, I think Blacklist International, ready sila sa mga ganong klaseng bakbakan. Pero nakita din nila yung potensyal ng lineup na makipagsabayan dito ang AP Bren. Yung sustain and yung kunat ni Kyle TZ,
plus yung mga pokes ni Pew. Kasi si Rene J dito, hati rin siya eh. Poprotektahan ko si Oheb, sasama ko kay Uy! Bibigyan Setsui, mo! pero, oy! Nakabibigyan. Oh, no. Mawalan din ng immortality si Rene J. Yun ang gustong gawin ng AP Bren. May mawalan ng immortality. Ginamit na rin ang penalty zone. Masakit na si Flap TC. Pero gamit dito that's na the Netherrealm. Netherrealm. Okay, sabi, kalmado na. Meron Netherrealm. Papasok pa ulit ang AP Bren. Walang Netherrealm sa Lord. Okay. This is AP Oh. Bren. Again, question natin kanina yung worth ng pagpasok ng Blacklist International. Na-punish sila, walang immortality si Edward, na-force out yung penalty zone din paglabas. Namatay si Rene J. Hindi willing i-commit si Yue kanina na gamitin yung Netherrealm para lang iligtas yung Rafaela. Pero nung nag-group up na sila nung si Edward na yung pinapatay, doon na sila napakommit. Ngayon, kulang ng resources ang Blacklist International. Samantalang sa AP Bren, although napaggamit naman sila ng konting resources, these are resources na mabilis lang bumalik. Yeah, look at the macro. Yung ginagawa ni Flap TC dito, magbubunga yan Top maya-maya lane, no? eh, lalo na yung Lord ay hawak doon sa poder ng AP Bren. Look at the post mula sa kanilang kupunan. And alam na nila yung target nila. Okay, sige, wag natin na targetin si Oheb. Ang unahin natin si Rene J. Lalo, wala siyang immortality. Wala siyang ibang way dito kundi gamitin yung ultimate niya and at the same time yung heal na meron siya. And kailangan samantalahin ng AP Bren yung konting pagbawi nila na nakuha doon. Matagal-tagal pa ito pa nagkataon na malilito ang Blacklist. Dinepensahan ba natin si Flap TC? Pero papasok nga ba? Si Holy baptism. Setsui o penalty zone. Jay. Super Marco nakita nila. Haharangan dito. May iwan si Edward. Oh, no. Edward is nasa kamay Oh, ni Ogwen! Super Marco. Tapos napakagandang setup play para dito kay Ogwen. Pero hindi pa Flap. tapos ang teamfight. Pero papagtalon. Haharangan ni Setsui. Oh, Double no. kill na dito para kay Super Marco. At tatlo na lang ang nandito para sa the Blacklist. Tumatakbo sila ngayon. Prometri Ang na rin sakit dito. ng damage nararamdaman mo ng mga crit at shutdown na para dito kay Orb. Oh my gosh, atrasan dito ang Blacklist International from 5K to 1.9K. At itong Lord na ito ay makukuha ng bees. Look at that. Grabe. Ito yung downside nung wala kang immortality. Nung nag-full commit ng Blacklist International, medyo hesitant sila kasi napakalalim nung tinalon ni Edward. And lalo pang lumalim kasi nag-double dash yung si Super Marco with the dash and second skill and pati yung flicker paalis. Kaya naman hindi siya naabot basta-basta. Yung feel ng AP Bren, nakikita na natin, yung feel nila ay hindi nanggagaling sa defensive capabilities, pero yung feel nila ay nanggagaling sa offensive frontline na binibigay ni Ogwen pati na rin ni Kyle TZ. Kaya naman napupwersa si Edward na mag-flicker in tulad ng ginawa niya kanina sa base ng AP Bren. Now, it's suddenly awkward kasi yung range advantage ni Super Marco, yun na yung tinitake advantage ng AP Bren. Oops. Ngayon si Edward, Flap TZ. Babasag lang muna sila ng Torre doon sa may bandang ibaba. Buhay na rin si Oheb. So 5 na mula sa Blacklist International ang pwedeng sumabay. Hindi pa tapos ang laban na ito. And grabe yung swing from 5K. And Bumaliktad. ngayon 3K na ang lead dito ng AP Bren. Talagang makikita natin ngayon na isang teamfight lang at isang objective ang Oh. importante para mapantay ang laban. Mukhang mapapantay na rin na dahil Lord, pag march in dito sa may top lane, masisila ang inhibitor turret. This could be the final push, pero ready din naman ang Blacklist para sa pagdepensa. Nag-aantay ng isang magandang setup play. Hop. Ililiko Ganda ng yung hatak. Lord pa nagkataon. Ganda At ng walang hatak. tatamaan Hinawakan. doon sa may base. Grabe yung hatak ng Blacklist. Hinawakan lang eh. Dito ka. Hindi, ano eh, literal na Lord dance din eh. Parang dito tayo sa Gidli. Dito tayo sa Gidli. Oo, nag-holding hands eh. Itong si Setsui at yung Lord eh. Pero again, kahit ganun ang naganap, nakita natin na malaki na ang kalamangan ng AP Bren. Pwede nilang kunin yung mga resources na nasa paligid ng Blacklist dito at mag-freeze na lang muna ng minions. Ito na yung tinatawag nating map freeze. Kapag na-push mo na yung mga outer turrets ng kalaban mo, pwede mo kontrolin yung mga jungle areas. Pero mahirap kasi gawin yan laban sa Rafael at saka Paramis. So they still have to give out some bush control onto Blacklist International. Ang kailangan mong isipin dito is yung build ni Super Marco. Meron siyang hawak dito yung Great Dragon Spear. Ang nagpapahirap dito sa game ng Blacklist International is again yung catch laban kay Clint. And every single time na papapasok si Edward, kailangan fully committed ang Blacklist International. Kasi kapag hindi, kaya mag-dash away ng Clint. At kapag ginamit niya na yung ulti niya na Oo nga super pala. dali lang i-refill, yung movement speed, yun yung magse-separate sa teamfight nila ng Blacklist International kasi wala silang pang-abot dito kay Clint. Pwede nga rin i-jabate sa yung, yung Netherrealm na nakita natin kanina. And pwedeng ulitin ng Blacklist International yun. Look at that. Nakuha pa yung orange. Nakuha ni Pio yung orange. Oo nga, asintado. Grabe naman. Asintado naman. Jungle na yan. Oh. Boss, jungle na yan. Teka Sa mo. mga hindi nakakaalala, jungler din sa assassin user din natin siyempre. Nagpa-funny din yan. Kaya idol talaga ng mga kids to eh. Since season 1 ng MPL, lahat na ata ng heroes na gamit nito. Lahat ng items Aray. na gamit na rin eh.
Alam niya din talaga kung saan po pweste. Parang it's more on prediction kung sino at saan na nandun. By the way, ang ganda ng idea nun yung imbes na yung frontliners yung banatan mo ng Star Shotter or ng Asal Recall, si Yue na lang, pababayin mo yung HP ng Promise para kailangan niya mag-recall, bumalik sa base. Kasi pag hindi kailangan siyang i-heal Aha. ni Rene J, meaning talagang kailangan nila magdikit. So kapag nagdikit yung Promise Perfect saka yung target, Rafaela, kailangan dumikit ng Brody, makakapag-split na maayos na naman si Flap TZ. Okay, few dito, meron na rin siyang Blood Wings. So maximum damage, magically, ang hinahabol niya rito. Hindi tumama. Nasipatan dito si Ogwen. Grabe na 25 minutes na pala yung Aray laban ko, natin. Aray! Nararamdaman na natin yung hapde. Naka-radiant At si armor Rota. yan partida. Naka-radiant armor yan. Ang sakit, tumatagos yung Malefic Roll at saka Endless Battle eh. Ay nako, sa may bottom lane. Ito yung mga medyo kakaibang kapit na pwedeng gawin. Ay. Penalty zone para doon kay Edward. Medyo walang buhay mga players dito na iba from Blacklist. Papasok na yata sila. Aray ko. Nararamdaman na natin na Flap, naratrato Flap. from the west Flap. side. Kasi dito pipigilan pa sila. Sumakto naman si Flap TZ. Biglang dumating. Flicker out. Makakabawi ba ang Blacklist? Oh, Naiwan dito. Si Flap TZ siya na ang pwedeng target. Nabaliktad pa nga. Uy. Mawawala ng immortality. At unti-unti na nga papatayin. Oh no! Ang Blacklist International, nakita nila yung pagkakataon na itumba na kagad natin si Flap TZ. Ang ganda sana ng idea. Ang ganda ng decision niya na lumikod. Pero the fact na nagamit din yung Cold Altar, yung kay Netherrealm at inantay na yun na mawala. Yun yung space at the window para dito sa Blacklist International. Ito Walang Terizla. Walang Terizla. Okay. Friend, they could fight this one out. 4v4. Pwede na lang diretsuhin. 4v4. Okay, meron silang vision na ngayon para sa ng AP Bren. Okay. Pero mukhang ready din i-reset ni Sensui para dito sa game. Yeah. Okay, Imo. Ikot-ikot lang. May imo dito si Kyle at Grabe si naman Ogwen. yung ambahan ng dalawang kupunan natin. 18k, yung buhay ng Lord. Ibaburst nga ata nila to ha. Okay, si Kyle TC ay nandito na. Kanino nga ba talaga mapupunta yung Lord? Sensui pa rin! Napakagandang control para dito sa Blacklist. Ibinato ni Edward yung katawan niya dun eh, no? Ang hirap kasi sa Blacklist International talagang willing sila ilagay yung sarili nila sa may harap lalo pat merong reset with another realm tapos may mobility and heal span na gagaling mula kay Rena J. Sa side ng AP Brand, kapag wala yung Pakito, hindi sila pwedeng humarap. You might think na tank yung Kufra, pero ito yung klase ng tank na hindi nag-frontline para sa'yo. Kaya nag-aharap ng set yan, tatayo sa mga busyan, hindi pwedeng humarap yan sa Blacklist International dahil sobrang dami niyang problema. Number one, yung hila ni Paramis and of course yung slows na magagaling mula kay Rafaela. Ako, speaking of slow, retry ginamit na dito ni Sensui. Kasama nila yung 30k na buhay ng Lord. Bibilisan lang dito ni Super Marco. Ngayon, Open, hinahatak lang nila pero di setup! Sakto na naman si Edward doon! Super Marco! Pares Likod. na bibili ng immortality. Napakaganda naman shutdown para sa kanila. Meron pang buy and sell. Habang sa may bandang Gedli ay dinedepensahan pa rin. Oh! Pero hindi na kaya! Blacklist International! Tuloy-tuloy lang ang pagkabante! Game 1!